Nagpapatuloy po tayo sa ating communion series sa aklat ni Luke, the Gospel of Luke, na ating pinamagatang God the Son, Son of Man. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Tagumpay ng Kahabagan ng Paghuhusga. Tagumpay ng kahabagan sa paghuhusga. Noong nakaraan, natutunan natin ang ilang katotohanan tungkol sa mga tunay na alagad ni Kristo. Dito po sa chapter na ito, pinakilala ni Jesus ang kanyang mga piniling disipulo at pagkatapos noon ay kanyang inilahad kung ano ang pag-uugali at ang pagkilos at ang kaugalian ng lahat ng bahagi ng kanyang kaharian. So ito yung tinatawag nilang Sermon on the Mount or yung Sermon on the Plain. Sa Matthew po, ang Sermon on the Mount ay 3 chapter, pero ito po ay parang summarized version. Ang sabi naman ng iba, maaring ibang sermon nito ng ating Panginoon na ibinigay niya sa ibang lugar, ngunit pareho din ang laman. Ang sinasabi natin nung nakaraan, ang mga tunay na alagad ni Kristo Jesus ay may tunay na pag-ibig na binuhos na sa kanilang mga puso ng Espiritu Santo. Yun po yung parang imposible nating masunod, di ba? Sabi doon, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you. Ganun po dapat ang diwa ng lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon. At yung mga tunay na kanyang binuhay na namaguli ay merong ganitong kapangyarihan na magmahal at umibig dahil ang kanyang pag-ibig mismo ay ibinuhos na niya sa ating mga puso bilang kanyang mga alagad. Ang sabi sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Dahil nga ang lahat ng nananampalataya kay Jesus ay pinananahanan na ng kanyang diwang banal, meron tayong lahat ng kalakasan ng magmahal ng ganito. Bagaman hindi perpekto, bagaman hindi palagi, at madalas nga mga kapatid, ay napakahirap mahalin, lalo na ang ating mga kaaway. Natutunan din natin last time na ang umiibig sa hindi kaibig-ibig ang tanda na sila ay tunay na mga anak ng Diyos. Sabi natin sa Luke 6:35, nabasa natin nung last time, but love your enemies, kanya ngayon binibigyan buod ng kanyang sermon, but love your enemies and do good and lend expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High. For He is kind to the ungrateful and the evil. Sino ba yung ungrateful and evil na kind ang ating Panginoon? Tayo po yun. Tayo po yun. Bilang mga kasalanan, wala pong kanais-nais sa atin sa mata ng ating Diyos. Pero siya ay naging kind at siya ay naging kind sa mga ungrateful katulad natin at sa mga evil na katulad natin. At sa kanyang kindness nga, ginawan pa niya ng paraan na tayo'y maligtas, mabuhay na maguli, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. So ang sinasabi dito, ang umiibig sa hindi kaibig-ibig, ang tanda na sila ay tunay na mga anak ng Diyos, the sons of the Most High. Natutunan din natin last time at dito po magpo-proceed ang ating lesson sapagkat dito po nagmumula yung ating mga pag-aaralan ngayong hapong ito. Ang pag-ibig na ganito, na galing sa ating Panginoon, na Kanya ibinuhos sa ating mga puso't isipan, ang pag-ibig na ito, natanda ng mga tunay na anak ng Diyos, the sons of the Most High, ang pag-ibig na ganito ay nagre-resulta sa kahabagan sa kapwa na katulad ng kahabagan ng Diyos. Yun po yung sinabi sa Luke 6:36, bago yung verse natin ngayong hapong ito. Ang sabi doon, be merciful, even
even as your Father is merciful. Maging mahabagin kayo, katulad ng inyong amang nasa langit, na siya namang mahabagin. Sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, kaya natin kailangan pag-aralan itong topic ng paghuhusga. No? Kasi sa ating pakikitungo sa ating kapwa, imposible ang hindi tayo gumawa ng katulan o panghuhusga. Sa ating pakikitungo sa ating mga kapatid, kapitbahay, kasama sa opisina, kaeskwela, imposible na hindi tayo maghusga. Sa ating lipunan, ang paghuhusga ay kasama ng paglalapat ng batas ng bansa. Dahil po meron tayong mga batas, kinakailangan na merong humatol sa mga nagva-violate o lumalabag sa batas ng bansa. Datapwat, hindi pwedeng walang paghuhusga sa kahit na anong sitwasyon. Kasi alam nyo, itong verse na ating binasa ngayon, yung judge not and you will not be judged, ang paboritong scripture verse ng lahat ng hindi naniniwala sa Diyos. Kahit mga pagano, kahit mga atheist, kaya nilang i-quote itong verse na ito. At in fact, kapag meron kayong pagkakataon na kausapin sila tungkol sa kanilang relasyon sa Diyos o tungkol sa kanilang katatayuang spiritual o kaya sinisharean nyo sila ng gospel at kailangan nyo siyang bahagina ng banal na kasulatan, ang una nilang sasabihin sa inyo, "Huy, judge not, lest you be judged." Yan ang paborito nilang pangsanggalang sa mga lumalapit sa kanila na dala ang ebanghelyo. Pero mga kapatid, hindi blanket na application yung judge not. At alam naman din natin, makikita natin na sa ating buhay, kailangan nating manghusga o humatol o magpuna o mag-estima ng ating mga kasama sa buhay, kaulayaw sa buhay. Kailangan natin yan sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Sa ating buhay Kristiyano, kailangan natin kung minsan ang humusga ng iba upang malapatan ng mapagmahal na disiplina. Sa ating church, nagpa-practice po tayo ng church discipline. Yung pagpapaalala, pagtutuwid ng kapwa mananampalataya na naliligaw o nanghihina o gumagawa ng kasalanan na kailangan nating ituwid, hindi dahil sila ay masama o papunta sa impyerno, kundi dahil nais natin silang mapabuti at dahil mahal natin sila sa ating Panginoon. So sa pagmamahal natin sa kanilang pagdidisiplina, halimbawa, sinabi sa Matthew 18:15-17, "If your brother sins against you, you go and tell him his fault between you and him alone, no? Privately. If he listens to you, you have gained your brother." So yun ang objective, ma-restore siya. "But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses." Pag meron ng saksi, pag meron ng ebidensya, ang pinag-uusapan na paglilitis, paghahatol, paghuhusga. No? If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Hindi po natin magagawa na yan. Napaka-importanting Christian duty na yan kung hindi tayo maghuhusga. No? Kailangan din natin manghusga kung minsan para maiwasan ang mga huwad o bulaang propeta. No? Later on, dito din sa chapter na ito, in fact, sa susunod nating sermon, siguro pag-uusapan natin ito, sa Luke chapter 6, verse 43-45, ang sabi doon, "For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known for its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes,
nor are grapes picked from a bramble bush. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of the evil treasure produces evil. For out of the abundance of his heart, his mouth speaks. Anong sinasabi dito ng verse? Sinasabi dito na kailangan sa ating pakikinig, sa mga nagtuturo, sa mga share ng kung ano-ano, lalo na sa social media, lalo na sa YouTube, lalo na sa internet, kailangan nating mag-judge. Kailangan nating mag-estima kung ang sinasabi nila ay tama o hindi. Kailangan natin manghusga. Di ba? Sa Matthew 7:6, ang sabi doon, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs, lest they trample them underfoot and turn to attack you. So mahirap daw pong makitungo kuminsan sa mga huwad o bulaang mga tao, sapagkat baka balikan nila kayo o lalo pa kayong nilang ilayo sa inyong pananampalataya. So kailangan natin muli mag-judge, maghusga. Sa Matthew 7:15, ang sabi doon, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So ang sinasabi muli ng ating Panginoon doon, kailangan natin mag-judge para malaman natin kung merong mga false prophet sa ating kalagitnaan. So kailangan natin mag-judge. So kailangan natin ng mga lituntunin ng kung paano manghusga ng may kahabagan. Kung paano pairalin ang kahabagan laban sa mapagkundina na panghuhusga. Ang sabi sa James 2:13, for judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Pag wala daw kahabagan ng ating paghatol sa iba, judgment will be shown without mercy to them. Tas ang sabi dito, mercy triumphs over judgment. Tingnan natin ang ating unang punto, yung first two verses. Ang sabi dito, ang alagad ng Diyos ay may mapagpatawad na diwa sa paghuhusga sa kapwa. May magpagpatawad na diwa sa paghuhusga sa kapwa. Hindi ba kanina sinabi ko sa inyo, sa ating pag-exercise ng Matthew 18, yung church discipline, sa ating pagtulong sa ating mga kapwa Kristiyano na sila ay lumakad ng tama at lumago sa kanilang pananampalataya, kailangan nating humusga. Hindi natin sila matutulungan kung ang ating panghuhusga ay hindi mapagpatawad. Sapagkat ang objective ng church discipline, mga kapatid, ay hindi magparusa o magpahiya. Ang objective po ng church discipline ay mag-restore, maibalik ang isang kapatid sa tamang paglakad sa Panginoon. At sa ganoong proseso, kailangan po natin na ng mapagpatawad na diwa sa paghuhusga sa ating kapwa. Ang una niyang sinabi dito sa verse 37, huwag maging mapanghusga na may mapagkundina na diwa. No? Sabi niya, judge not and you will not be judged, condemn not and you will not be condemned. Ang implikasyon dito, bagaman hindi sinasabi ang pangalan ng Diyos, ang pag nag-judge ka na mapagkundina, ang judgment dito yung judgment na self-righteous. Yung judgment dito yung judgment na tinatawag nila censorious. Yung wala ka namang kakayahan o wala ka namang kaalaman, wala ka namang karapatan na magbigay ng final judgment. Ha! Papunta ka na sa impyerno. Hindi tayo pwede mag-judge na ganyan. Hindi natin nakikita ang puso ng ating mga kapatid. Tanging Diyos lamang ang maaaring gumawa ng judgment na gano'n. Yun ang pinagbabawal na judgment. O yung judgment na self-righteous. Kung babasahin po natin hanggang sa dulo ng ating teksto ngayong hapong ito, yung judgment ng, halimbawa, pupunahin mo yung kapwa mo tungkol sa isang pagkakamali o kakulangan niya na ikaw mismo ginagawa mo. So para kang hipokrito. Yun po ang judgment na pinagbabawal dito. Ang hindi binabanggit dito ay ang pangalan ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Larry, silent dito yon, no? Pero ang implikasyon ay, judge not and you will not be judged by God.
Condemn not, and you will not be condemned by God. So mabigat po ito, mga kapatid. Yung ating paghuhusga at paghahatol ng ating mga kapwa para sa purpose ng halimbawa church discipline o para malaman natin kung sila'y huwad na o bulahang propeta o sa ating pakikitungo sa kanila, kailangan merong mapagbigay, mapagpatawad na diwa, hindi mapagkundina. Ito ay diretsong aplikasyon nung Luke 6:31. Ang sabi kasi doon, and as you wish that others would do to you, do so to them. So ang isang ibig sabihin nito, kapag kayo ay mapaghusga na may pagkukundina, ganyan din ang gagawin ng kapwa nyo sa inyo. At mas mabigat pa dito, sabi sa Matthew 7:1 and 2, judge not that you be not judged, for with the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. So kung kayo ay mapagkundina, self-righteous judgment, ang inyong ipinapatol sa inyong mga pinakikitunguhan, sa inyong mga kapwa Kristiyano, sa inyong mga kaibigan, sila ay pwedeng magbalik sa inyo niyan. At ang mas nakakatakot, sila, ang Diyos, ang maaaring magbalik sa inyo niyan. No? Maaninag natin sa ating kaugnayan sa ating Ama na nasa langit, ayon sa Luke 6:36. Dapat yung kahabagan niya nakikita sa atin. Yun ang sabi natin kanina. Be merciful as your Father in heaven is merciful. Kung paano tayo manghusga ng ating kapwa, ganon din tayo huhusgahan ng ating Diyos. Romans 14:10-12. Ganito po ang ating mababasa. Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. Ang Diyos lang talaga ang maaaring umatol sa atin. For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us will give an account of himself to God. In the end, ang Diyos ang final na manghuhusga. So hindi tayo pwedeng magbigay ourselves ng final na paghuhusga. Kailangan lamang nating husgahan ang isang tao para malaman natin kung kailangan natin siyang ituwid, kung kailangan paalalahanan, kung kailangan bigyan ng pananalangin, no? Kailangan nating manghusga in those situations. Wala tayong kakayanan o karapatan man na magbigay ng final na paghatol sa pagkakasala ng ating kapwa o sa kanyang kahihinatnan. Dahil Diyos lang ang may kakayanan at karapatan na gawin yan. Sa James chapter 4:11-12, sabi doon, do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not the doer of the law, but the judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Yung judgment po dito, yung judgment na final, na parang kayo ang Diyos, na mapagkundina, na walang kahabagan, na walang pagpapatawad. Kung tayo man ay humusga ng ating kapwa for the purpose of church discipline, tandaan ninyo, ang objective ay patawarin sila. Kung meron mang nagkasala sa atin, para nyo malaman na sila ay nagkasala sa inyo, kailangan nyong husgahan yung kaibigan nyong yon. At sa inyong paghusga, kung siya ay kapatid sa pananampalataya halimbawa, sa inyong hatol na siya nga ay nagkamali, ang sabi sa Matthew 18, kausapin nyo siya privately at ipakita nyo sa kanya yung kanyang pagkakamali. Hindi nyo magagawa yon kung hindi kayo maghuhusga ng may pagpapatawad. Tandaan nyo, ang konteksto ng Matthew 18 ay forgiveness. Kaya nga pagkatapos sabihin lahat ni Jesus yun, sabi ni Pedro sa kanya, ilang beses ba ako kailangan magpatawad, Panginoon? 7 times? Ang sabi ng Panginoon, 77 times or 70 times 7. Walang katapusang pagpatawad sa mga nagkukulang, nagkakasala sa atin.
Mga kapatid, baka meron pa kayong mga kaibigan, kapatid, mahal sa buhay, kasama sa iglesia, baka kasama sa growth group, na hindi nyo mapatapatawad dahil sa kanilang ginawang kasalanan sa inyo. So, sa mata ng Diyos, alam natin, nahatulan nyo na sila, nagkamali sila talaga. Maaring sila, alam nila ang kanilang pagkakamali, pero hindi makalapit sa inyo, or ayaw lang nila talagang humingi ng tawad. Hindi kaya, dahil alam nila na hindi nyo sila patatawarin. Mga kapatid, ang hindi nagpapatawad, ang nagpapahirap sa sarili nila. Kaya sabi, be merciful as God is merciful. Kung ang Diyos na patawad tayo sa taksang-taksang kasalanan natin sa Kanya, wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Ang pagpapatawad po ay ang pag-withhold ng sakit, ng vengeance doon sa nagkasala sa inyo. Yung po ang isang definition na maganda, sabi ni Dr. Harold Sala nung siya ay buhay pa. Isang pag-withhold ng vengeance. Sabi sa Romans 12:20, sabi ng Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Hayaan natin siya ang maghusga, hayaan natin siya magpataw siguro ng pagpapala o parusa, pero wala po tayong karapatan na hindi magpatawad, na i-withhold ang vengeance, sapagkat ang ating Panginoong Diyos, hindi niya ibinuhos sa atin ang galit niya dahil sa ating kasalanan. Datapot wala tayong karapatan na hindi magpatawad. So kung tayo ay huhusga man, kailangan mapagpatawad na paghuhusga. Pangalawa, maging labis na mapagpatawad at mapagbigay sa kapwa. Yun ang sinasabi ng verses, starting sa verse 37. Sabi doon, forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Marami sa atin, pamilyar itong verse na ito kasi ginagamit ito kuminsan dun sa kaisipan na kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, ganito niya ibabalik. Tama din po yun. Dahil sabi nga dito sa verse na ito, ang Diyos ang actually nagsusukli sa atin. Kung tayo ay mapagkundina, ang Diyos kukundinahan tayo. Kung tayo hindi nagpapatawad, hindi siya magpapatawad din. Kung tayo nagbibigay, siya ang magbibigay. Sa maganda sa Tagalog, siksik, liglig, umaapaw. Yan po ang Tagalog translation niyan. Bagaman ang application niya ay pwede sa pagbibigay sa Diyos, ang primary application nito ay ang pagbibigay sa ating kapwa, sa ating pagpapatawad sa kanila. Kailangan tayong maging generous, mayaman sa ating pagpapatawad sa ating kapwa. Kailangan mas mabilis tayong magpatawad sa kanilang paghingi ng paumanhin sa atin. Kailangan inuunahan natin sila sa pagbitaw ng ating pagpapatawad sa kanila bago pa man lang sila humingi ng paumanhin sa atin. Kailangan pwede na nating i-release yung ating forgiveness. Sabi nga nila, pwede tayong magpatawad kahit na hindi sila humihingi ng kapatawaran. Ang problema lang, mahirap magkasundo o mag-reconcile kung hindi sila hihingi ng kapatawaran sa atin o hindi tayo lalapit sa kanila. In fact, ang Biblia sinasabi, kahit na ikaw ang nasaktan, kung minsan kailangan ikaw ang lumapit. Lalo na kung kapatid sa pananampalataya, para lamang magkasundo sa isang kapatid na nagkasala sa atin. Maging mapagbigay tayo sa pagpapatawad sa ating kapwa. Yun ang sinasabi ng verse 38. At ito ay alinsunod sa mayamang kahabagan ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, no? Malambot ang puso sa isa't isa. Huwag maging matigas sa ating kapwa. Forgiving one another as God in Christ forgave you. Palagi niyong tatandaan,
na kayo ay pinatawad sa napakalaking pagkakasala at pagkakautang natin sa Diyos. Kaya kung gaano ang generosity ng ating Diyos sa pagpapatawad niya sa atin, ganun din dapat ang ating mapagbigay na pagpapatawad sa iba. Ang ating mayamang pagpapatawad sa ating kapwa ay pagsusukli sa iba ng walang sukat na pagpapatawad ng ating Panginoon sa atin. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, ganun din tayo magpatawad sa iba. Be merciful as God is merciful. Sabi sa Colossians 3:13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Must. Hindi may. Must forgive. Meron po bang nagkasala sa inyo, kapatid? Siguro, kapatid nyo, o pinsan, o kaya anak. Malamang asawa. No? Na nagkulang sa inyo. Lahat naman po tayo nagkukulang sa isa't isa. No? Kaya nga ang paulit-ulit na sinasabi sa Biblia, forgive one another, forgive one another, bear with one another, forgive one another. Paulit-ulit yun dahil alam ng Diyos na tayo makasalanan at lagi tayong magkukulang sa isa't isa at lagi natin gagalitin ang isa't isa. Kayo ba ay merong binibit-bit na hindi pagpapatawad sa inyong kapwa? Kung paano tayo pinatawad ng Diyos, gayon din tayo dapat magpatawad sa iba. Mapagbigay, generous, give, sabi niya. Forgive and give. Dahil ibabalik sa inyo ng Diyos. Tapos ang sabi po sa verse 38, for with the measure you use, it will be measured back to you. Muli, ito yung application ng Luke 6:31. Diba? Yung golden rule. Sabi doon, and as you wish that others would do to you, so do to them. Kung gusto niyo maging maawain ng iba sa inyo, maging maawain kayo sa iba. Kung gusto niyo maging mapagpatawad ang iba sa inyo, maging mapagpatawad kayo sa iba. Hindi garantiya yun. Maaaring kahit mapagpatawad kayo, madalas hindi rin kayo madaling pinapapatawad ng iba. Pero ang ginagawa natin yun dahil ganoon ang ating Ama na nasa langit. Kaya natin yun ginagawa. Sa katunayan, ang ating pagiging hindi madaling magpatawad ay dahilan upang hindi tayo patawarin ng ating Panginoon. Nako, dito tayo matakot. Diba? Ayaw niyo magpatawad? Hindi ko kayo patatawarin. Sinabi ba ni God yun? Hindi ba sa Lord's Prayer? Forgive us our debts as we forgive those who have debts against us. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Tapos dinagdagan pa niya. Sa Matthew 6:14-15, sabi niya, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Sa Mark 11:25, inulit niya doon, and whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. Dalawang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ang ating Diyos, pinatawad tayo sa ating maraming kasalanan, ine-expect niya na bilang mga anak niya, tayo ay maging mapagpatawad din. So yung pagpapatawad natin ay reflection ng ating pagiging sons of the Most High. Pangalawa, hindi ito yung posisyonal na kapatawaran na tinubos na ni Kristo sa krus. Yung pagpapatawad na yon, ang tawag natin doon, positional forgiveness. Tayo ay pinatawad niya according to Ephesians 1:7. In Him, we have redemption. Tayo ay tinubos through His blood. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace.
Pinatawad na ng Diyos ang ating hindi paniniwala sa Kanya. Pinatawad na ng Diyos ang ating pagtalikod sa Kanya. Meron na tayong positional forgiveness. Ang ating pong kasalanan, past, present, and future, ay forgiven na. Pero mga kapatid, meron din tayong dapat parental forgiveness. Dahil tayo ngayon ay anak na ng Diyos. Kapag tayo'y nagkakasala sa Kanya, katulad ng lahat ng mag-ama, no? O ng mag-anak, kapag tayo nagkakasala sa ating mga magulang, kung minsan sila'y nagtatampo, sumasama ang loob, nagkakaroon ng hinanakit sa atin. Dahil sa ating pagkukulang, pagsalangsang sa kanilang mga kagustuhan. At nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng separation, nagkakaroon na ng break yung parental relationship. Ganon din kapag tayo hindi nagpapatawad sa iba at tayo nagkakasala sa ating Diyos, ang Diyos nagkakaroon ng hinanakit. Hindi ba ang sabi sa Romans 8, we grieve the Holy Spirit of God. Pinalulungkot natin ang diwang banal na siyang nananahan sa ating mga puso. At dahil doon, kailangan nating humingi ng pagpapatawad sa Kanya. Ang isang nag-grieve sa Holy Spirit ay yung hindi natin pagpapatawad sa iba. Unforgiving spirit. An unforgiveness in the spirit. Isang hindi pagpapatawad sa ating diwa. Yan po ay isang kasalanan na iniinda ng ating Panginoong Diyos. Kailangan natin magpatawad para ma-restore yung ating parental relationship with Him. Yun ang ibig sabihin ni God, na hindi ko kayo pagtatawarin kung hindi kayo magpapatawad sa iba. Kasi ang hindi pagpapatawad sa iba ay kasalanan na hindi nyo inaamin at hindi nyo tinatalikuran. Datapwat hindi ko kayo patatawarin noon. Ligtas pa rin kayo pa papunta pa rin ng langit. Ngunit, masama loob sa atin ng Panginoon dahil hindi tayo nagpapatawad sa iba. Kasalanan po yun na kailangan nating iwasto. Paano? Maging mapagbigay sa ating pagpapatawad sa iba. Yung pangako, napaka-generous. Give and it will be given to you. So kung kayo ay magpatawad, patatawarin kayo ng Diyos. Kung kayo mapagbigay sa inyong kapwa, bibigyan kayo ng Diyos. Siksik, liglig, umahapaw. Pangalawa, ang alagad ng Diyos ay tapat at patas sa paghuhusga sa sarili at sa iba. Para magwagi ang mahabaging paghuhusga sa ating buhay, para merong tagumpay ang mercy over judgment sa ating buhay, kailangan ang alagad ng Diyos ay tapat at patas sa paghuhusga sa sarili, una sa lahat, at sa iba. Yun ang sinasabi ng verses 39 to 42. Una, ang bulag sa sariling kasalanan hindi makakagabay sa kapwa makasalanan. Tandaan niyo, tinuturuan niya dito ang mga disipulo niya. Yung mga disipulo niya later on, magiging mga disciple makers. At hindi lang sila, kundi pati tayo ngayon. Ang bawat isa sa atin ay merong dakilang komisyon mula sa ating Panginoon to make disciples. So tayo po ay disciple makers. So kailangan marunong po tayong mag-disciple sa ating kapwa. Kailangan marunong tayong mag-lead. No? Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, sabi niya, He also told them a parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? Oo nga naman. Ang bulag, hindi pwedeng akain ng bulag. No? Sapagkat pareho silang madadapa. Pareho silang mahuhulog. Ang tinutukoy ng ating Panginoon dito ay isang napakadaling intindihin na realidad, no? Hindi kayang mag-akay ng isang bulag ng kapwa bulag. Sa totoong buhay, ang ibig sabihin nito ay malinaw din dapat. Hindi maaaring magsilbing gabay
maging isang disciple maker, isang guro o pinuno, ang hindi naman alam ang kanyang pinupuntahan o walang alam. Sa konteksto ng talatang ito, ang ibig sabihin nito ay ito, hindi maaaring humusga ng malinaw at patas ang bulag sa sarili niyang pagkakamali at kasalanan. Kasi hindi ba, ang self-righteous judgment ay yung hinahatulan mo yung iyong kapwa ng isang kasalanan na ikaw mismo ay guilty. Hinuhusgahan mo ang iyong kapwa ng isang pagkukulang na ikaw mismo ay gumagawa. So kung ikaw ay bulag sa sarili mong pagkukulang, hindi ka maaaring maghusga ng tama. Yun ang sinasabi dito. Alam nyo, isang patama din ito ng ating Panginoon sa mga huwad na pinunong relihiyoso ng mga Hudyo noong panahon na yon, na mahilig pumuna, mahilig manghusga, mahilig magkundina ng mga sinners, ng mga makasalanan sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang kapwa. Sabi sa Matthew 15:14 ng ating Panginoon, "Let them alone, they are blind guides. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit." Dahil nga sila ay bulaang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, bulaang mga pinunong espiritual, ang lahat ng kanilang nililid ay napupunta at napapahamak lamang dahil sa kanilang kabulagan. Sa Matthew 23, lalong masidhi ang sinabi ng ating Panginoon tungkol sa kanila. "Woe to you, blind guides, who say, if anyone swears by the temple, it is nothing. If anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools." Ganun ang tawag niya, paulit-ulit siya. "You blind guides, you blind fools, hypocrites." Yun po ang judgment na pinagbabawal dito. Yung hypocritical judgment. Yung pag-uusga ng isang tao na hindi nakikita, nagbubulag-bulagan sa sariling kakulangan at kasalanan at ipinapataw lahat ng guilt doon sa ibang tao. Kasi alam nyo kung minsan, yung taong gumagawa nun, kaya niya ginagawa yon kasi hindi niya kayang tanggapin na siya mismo ay may ganong pagkukulang. Kaya pinoproject na lang niya sa iba. Nasa psychology po yan. Ang tawag nila dyan, projection. Yung aking pagkakamali, makikita ko sa iba. Yung aking pagkukulang, ipoproject ko sa iba. Natural po sa lahat ng makasalanang tao yan. Pero hindi po dapat yan nakikita sa atin ng mga tunay na alagad ng Kristo. Kung ganito ang mga tagapagturo ng bayang Israel noon, hindi katakataka na ang mga sumusunod at nakikinig sa kanila ay maging bulag din sa tamang pakikitungo sa isa't isa. Sabi sa Matthew 10:24, "A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master." Ang sabi sa verse 40, "A disciple is not above his teacher, but everyone when he is fully trained will be like his teacher." So kung bulag at walang alam sa kanilang sariling kasalanan ang nagli-lead sa atin, tayo din ay magiging ganon. Ang bulag, magbi-breed ng bulag. Ang false teacher, magbi-breed ng false disciple. Ang ganitong sitwasyon ang dapat iwasan ng mga tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus. Huwag maging bulag sa sariling kakulangan upang maging hindi patas na gabay sa mga taong kanilang huhubugin na maging tunay na disipulo ni Kristo Jesus. Tandaan nyo, tinetrain ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging disciple makers. At ganoon niya isispread ang gospel at ang kanyang iglesia sa buong mundo. So, kailangan sila mismo ay hindi nagbubulagan sa sarili ng kakulangan. Palagi nilang hinuhusgahan ang kanilang sarili na may malinaw na pagtingin, malinaw na mga mata. Upang ang kanilang nililid sa Panginoon ay kanilang malid sa tamang daan. Dapat sila, at mga kapatid, dapat tayo rin maging patas at tapat
sa ating paghuhusga ng espiritual na kalagayan at pag-uugali ng mga gagawing disipulo ng Panginoon sa pamamagitan natin. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin na naririto ngayon, kung kayo ay iniligtas ni Kristo Jesus, you were saved to serve. Ginawa kayong disciple para kayo ay makagawa ng disciple. Hindi kayo makakagawa ng disciple kung kayo mismo ay hindi disciple. At hindi kayo magiging mabuting discipler kung hindi malinaw ang inyong pagtingin sa sarili ninyong kakulangan at sa sarili ninyong kasalanan. Yan ang prinsipyo na ibinibigay ng ating Panginoon dito. Kailangan ito para sa isang mahabagin, mapagpatawad at mapagbigay na pakikitungo sa mga taong dadalhin sa atin ng Panginoon upang akayin sa kanilang buhay espiritual. Merong mga dinadala na ang ating Panginoon sa ating church. Hindi ko alam kung napapansin nyo. Linggo-linggo may mga bago tayong mga nag-a-attend dito. Every Wednesday night, maraming pumapasok sa ating church na sishare ng gospel, nababahagina ng ebanghelyo. At marami sa kanila, mga kapatid, ang nagre-respond, nagkaka-interes sa mga bagay ng Diyos, sa gospel ng ating Panginoon. At yung iba sa kanila ay tumanggap na sa Panginoon at naging miyembro na ng ating iglesia. Kahapon lang po sa ating family luncheon, nag-welcome po tayo ng 27 new members sa GCF. 27 new members. Ang bawat isa po na dinadala ng Panginoon dito, meron tayong responsibilidad na akayin, pamunuan, upang sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Hindi natin magagawa yon kung tayo ay mga blind guides. Kailangan malinaw ang ating pagtingin sa ating sarili, malinaw ang ating pagtingin sa ating sarili upang maging mahabagin tayo sa ating pagpapatawad at paghuhusga sa ating kapwa. Pangalawa, ang hindi kumikilala sa sariling pagkukulang, walang karapatan humusga sa pagkukulang ng iba. Yun po ang sinasabi ng verses 41 to 42. Why do you see the speck that is in your brother's eye but do not notice the log that is in your own eye? Parang nagpapatawa ang Panginoon natin dito. No? Yung speck, alam niyo yung puwing? Di ba pag napuwing kayo sa mata, kahit gano'ng kaliit yun, nakakairita. No? Pag kayo'y napuwing, talagang parang magpipikit-pikit kayong ganyan, no? Kung pwede, maglagay ng eye drop para mawala yung puwing. Nakakainis. No? Pero yung puwing na yun, napakaliit lang nun. Yun yung speck na sinasabi dito. Ang sinasabi dito, ikaw, nakikita mo yung napakaliit na pagkakamaliit pagkukulang ng iyong kapwa dahil ikaw ay mapagkundina, ikaw ay mapagpuna, ikaw ay palaging kritikal, palagi kang nega, no? Nakikita mo palagi yung puwing sa kanyang mata. Hindi mo nakikita yung troso na nasa mata mo, na halos mauntog mo na yung kapwa mo dahil sa laki ng troso sa inyong mata. Exaggeration ng ating Panginoon yun. Ang sinasabi niya, yung paghahatol nyo sa inyong kapwa kung minsan, hinahatulan nyo ang sarili ninyong kasalanan na kayo mismo ay guilty. Sabi niya, huwag ganon. Ang sitwasyon na nilalarawan ni Jesus dito ay hindi patas na paghuhusga sa kapwa. Pagpuna o pagkundina sa isang kakulangan na sadya din namang ginagawa natin. Isa itong babala na bago tayo pumuna o humusga sa ating kapwa, dapat natin munang tignan ang ating sarili. Sabi sa Galatians 6:1, you who are spiritual, if anyone among you is in error, is in sin, you who are spiritual, kayo na napupuspos ng Espiritu Santo, kayo na kontrolado ng Espiritu Santo, kayo na maayos ang buhay, you should go to such a one. But be careful, sabi niya, no? Lest you be guilty of the same sin.
Napakalaking babala ito para sa atin na magiging mga disciple maker ng ating Panginoon. Isa na naman itong patama ni Jesus sa mga blind guides ng Israel. Ang mga pinuno nila sa Judaismo na panlabas lang ang pagiging matuwid, ngunit huwad at bulok ang kalooban at mga puso. Ang tama at walang maling paghatol ng Diyos ang matatanggap ng mga gumagawa ng ganitong hipokrasiya. Ang Diyos, ang kanyang paghatol ay laging tama sapagkat nakikita niya lahat. Nakikita niya ang ating mga puso. Nakikita niya ang ating mga motibo. Yung mga tinatago-tago niyong kasalanan dyan sa mga singit-singit ng inyong pag-iisip at puso. Nakikita yan lahat ng Diyos. Mga kapatid. So kung kayo mag-uusga ng iba, maging tapat tayo at maging sapat. Magpakatotoo tayo. Alamin muna natin kung tayo nga sa ating paratang sa ating kapwa ay hindi guilty. Kasi kung minsan na-offend tayo sa ating kapwa, bakit siya ganun? No? Parang ang gulang niya. No? Ginugulangan niya ako. Bago niyo sabihin na, alam mo kapatid, ang gulang mo. No? Huwag namang ganun kadiretso siguro. Medyo lambutan nyo ng konti. Kapatid, alam mo, magulang ka. Medyo malambot na ang konti. Pero bago nyo bitawan yon, mga kapatid, no? Kailangan, alamin nyo, baka naman kayo nanggugulang din. Kasi alam nyo, yung sensitive sa panggugulang sa kanila, sensitive dahil alam nilang manggulang ng iba. Hindi ba? No? Ang sinungaling, madaling makahalata ng pagsisinungaling dahil magaling sila magsinungaling. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa ating pagdidisciple sa iba, sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa mananampalataya, sa ating kasama sa GCF, kasama sa growth group. Maging patas at tapat tayo sa ating pag-uusga. Mga kapatid, ngayong hapong ito, tayo magdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon, isang karangalan at pribilehyo ng isang Kristiyano na makasalo ang ating Panginoon sa banal na hapunan upang alalahanin at ipagdiwang ang ating kaligtasan sa Kanya. Siya na nagpatawad ng lahat ng ating kasalanan, ine-expect niya na magtagumpay ang kahabagan niya laban sa mapagkundina na paghuhusga at pakikitungo sa ating kapwa. Dito natin kailangan, mga kapatid, ang tapat at patas na paghusga sa ating sarili upang tayo ay makaharap sa Kanya ng may kabanalan at karampatang pagsisisi sa ating kasalanan. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:28-29, "Let a person examine himself then, and so eat the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself." Meron pong dalawang klaseng tao ang hindi pwedeng humarap sa Panginoon sa Kanyang banal na hapunan. Una, yung hindi pa nananampalataya sa Kanya. Walang dahilan. There is no point of communion kung kayo ay hindi pa umaasa kay Kristo Jesus lamang para sa inyong kaligtasan. Pangalawa, yung isang anak ng Diyos na tumanggap na sa Kanya, tinanggap na ang Kanyang kaligtasan, ngunit nasa gitna ng talamak at walang pagsisising pagre-rebelde sa Kanya. Baka meron kayong kasalanan na sinisinta-sinta, na ayaw niyong isuko, ayaw niyong talikuran. At hanggang ngayon, kinakain na ng puso ng diwa ninyo ng kasalanan ito, ng guilt na nadadala nito sa Kanya. Bumalik po tayo sa Panginoon at hingin natin ang tawad sa oras na ito. So sa ating pag-uumpisa ng ating banal na hapunan, ang gagawin muna natin mga kapatid, tayo mananalangin. Mananalangin tayo upang kausapin ang ating Diyos. Kausapin siya, una, siyasatin natin ang ating kalooban. Sa ating paglapit sa Kanya yung hapong ito, naikwento na ba natin sa Kanya ang mga pagkukulang natin sa Kanya?
Ngayon natin kailangan husgahan ng tapat, ng sapat, ang ating sarili. Ngayon natin kailangan i-apply ang sinasabi ni Kristo dito sa mga talatang ito. Dahil haharap tayo sa Kanya na nagpatawad ng milyong-milyong kasalanan natin sa Kanya. At sa ating pagharap sa Kanya, ihanda natin ang ating puso't diwa sa pamamagitan ng pananalangin at pangungumpisal sa Kanya ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Ang sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Diyos, bago kami lumapit sa inyong dulang upang ipagdiwang ang banal na hapunan, lumalapit kami sa inyo, Panginoon. Bukas ang aming mga puso. Nakaluhod sa inyong harapan. Siyasatin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At sa aming pananalangin sa inyo ng tahimik ngayong hapong ito, pakinggan niyo, O Diyos, ang aming pangungumpisal sa inyo ng lahat ng aming pagkukulang. At kung meron man na hindi namin nakikita dahil sa aming sariling kabulagan, O Diyos, kayo na po ang magpatawad sa amin. Nananampalataya kami na dahil sa ginawa na pagkamatay ni Jesus sa krus na aming inaalala ngayong hapong ito, ang lahat ng aming pagkakasala ay iyong patatawarin. At kami ay lilinisin mo sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Kaya sa oras na ito, sa aming tahimik na personal na pananalangin sa iyo, pakinggan mo, Diyos, ang aming mga pangungumpisal sa inyo. Tayo po ay tahimik na manalangin sa Kanya at ipangumpisal ang lahat ng ating kasalanang naiisip sa Kanyang harapan.